Hello guys, so pag-usapan natin tong Infinity, no? So Infinity, paano kumita sa passive niya, no? So, yun na-explain ko dito. So, paano kumita sa passive niya? Simple lang, bili ka lang ng package. Yung package natin ito, 100, 300, 500. And then makikita mo rito sa bandang kanan yung set allocation. So depende sa package mo yung magiging asset allocation niya, no? So 60% hanggang 70%. Itong asset allocation na to, ibibili to ng iCoin. Yung iCoin, ito siya, no? Ayan. So yung iCoin na yan is yan yung tumataas yung value habang bumibili din yung mga bagong member, no? So, ito yung ano niya, computation niya. Example, sa $1,000, ang asset allocation niya is 65%, no? So, 650. Ibinili ng iCoin, example, pumasok ka ng 0.2 ang price ng iCoin, ang total uh, iCoin unit na makukuha mo is 3,250. No, ngayon umangat ang price niya hanggang 0.4. Yung 3,250 mo na iCoin, ang magiging total value na niya is hindi na 650, 1,300 na, kasi nga from 0.2 mo siya nabili, umangat na ng 0.4 ang price niya. So every time may hit naman niya yung 0.4 na price, magi-split siya or yung forking na tinatawag. So babalik siya sa 0.2 na price, pero since ang value niya is 1,300 na, same value pa rin, 1,300 pa rin dito, pero na times 2 yung coin mo. No, yung 3,250 mo na coin dito, naging 650 na rito. No, ganun yung nangyari sa kanya. Tapos aangat na naman yung price ng iCoin hanggang 0.4 ulit. So yung 6,500 unit mo rito, no? So since 0.2 yung price niya, ang value niya 1,300. So pag umakyat siya ng 0.4 na price, yung 6,500 iCoin unit mo is ang magiging total value na niya is $2,600, no? Na-reach niya yung 0.4 na price, magi-split ulit siya or po-forking na tinatawag. Babalik siya sa price na 0.2, pero since ang value na nung 6,500 units mo is $2,600 na. So dito $2,600 na, pero na times 2 yung bilang ng iCoin mo, no? So ganun lang siya. Every time na nare-reach niya yung 0.4 na price, nag-i-split siya. So makikita mo rito sa package, balik tayo dito sa asset allocation. So sa package, dito sa forking frequency, ito yung bilang kung ilang beses siyang magta times 2 o kung ilang beses siyang i-split. So kapag $100 ang ano mo, package mo, tatlong beses siya magi-split. Ito yung passive lang. Pag wala kang invite, maximum lang niya 3 split o tatlong beses kang magta times 2 yung iyong coin. Pero kapag meron kang invite, plus 1. Dapat yung invite mo nag-buy at least 500 package, no? And then another invite mo ulit, nag-buy ulit ng another 500 package, magkakaroon ka ulit ng another plus 1. So limang beses siyang i-split, no? O limang beses siyang magta times 2. So nandito yung computation niyan. Ayan. So sa 1,000 example, 65% yung allocation. So $650 times 0.2, kung 0.2 mo nabili yung iCoin mo, 3,250, no? So ang total niyan, 32 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2, maximum of 5 cycle. So kaya 5 times 2 yan. Aabutin yung 3,250 mo na iCoin, magiging 104,000 iCoin, no?
So, depende kung anong price mo siya ibebenta, 0.2 hanggang 0.4. So, yun yung magiging income mo. No? Total income mo, no? So, gaano katagal? Tumatagal siya ng 34 days to 60 days. Yung bago siya mag-split, no? Or bago siya mag times 2. Ganong katagal ang itinatagal? Maximum 60 days. No? So, ganun siya, guys. So, ayan nga, yung sample computation yan. So, ngayon, kapag ibinenta mo na si iCoin mo, yung 60% nung mapagbebentahan mo sa iCoin, magiging USDT. No? And then, 10% ng mapagbebentahan mo, magiging iCoin. Ibibili ng iCoin. And then, another 10% mapupunta sa exchange points. So, meron sila kasing exchanger, doon mapupunta yon. Pwede mo magamit pang gas fee. No, yung 20% naman pang repurchase ng iCoin. Ibig sabihin, meron ka ulit na iCoin na pwede mong ibenta, no? So, yung nakalagay dito, repurchase iCoin, mag-popork siya ng isang beses or magsacycle siya ng isang beses. Ayan, or mag-i-split ng isang beses. Ayan, repurchase icon can only fork once. No? Isang beses siya mag-split o isang beses siya magta-times 2. No? So, yun yung kita natin sa passive, guys. So, bigyan ko kayo ng konting ng mabilis na computation. So, example, 10,000 and 1,000. 1,000 lang. Yung 10,000 kasi 70% allocation yan. So, yung $1,000 mo, kung 0.2 mo siya mabibili, no? So, 65% allocation muna. So, 65% allocation. Kung 0.2 mo siya mabibili, is, meron kang 650 times divide 42 divide 0.2, meron kang 3,250 na iCoin. Okay, so magsacycle siya ng 5 beses. So times 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 104. Ito yung nasa computation kanina, no? So 104, kung ibebenta mo siya ng 0.2, ito yung price niya. 104,000. Kung ibebenta mo siya ng 0.2, ang kikitain mo 20,800, no? Pero kung ibebenta mo siya ng 0.4, ang kikitain mo doble ulit, no? So $41,600. So, yan yung maximum na pwede mong kitain dun sa iyong $1,000. So, i-less natin yung 40% kasi yung 60% lang yung magiging USDT dyan. Less 40%. Less 40%. So, ang total na pwede mong kitain maximum, $24,900. So, yan yung sample computation dyan. No? So, yan yung malinaw na USDT. Kasi yung 10% mapupunta sa iCoin, no? Yung pinaliwanag ko kanina. So, ito yung maximum na pwede mong kitain sa passive income, no? Dito sa Infinity. Iba pa yung kitaan sa network, no? Sa passive pa lang to. So, yun lang. Ganito yung pagkita doon sa sa passive niya, no?